Sumainyo ang Panginoon. So medyo hindi ko na medyo ipagpaumanin po ninyo at tayo ay nahuli sapagkat bahagi ng ating nobinaryo ay ikawalong araw ng nobinaryo sa karangalan ng mahal na Belen ng Mandibilay. Bahagi rin na aming pinagninilayan ay tungkol sa jubileo. Nabanggit ko rin sa inyo na yung tema natin para sa taon na ito ay Maria ay kapeligrina ng may pag-asa. At bahagi rin patuloy tayo umaasa. Ngayon ay itinatalaga ng simbahan ng linggong ito ay ang linggo para sa pangangalaga ng sanlilika. Cave of the Common Good. Ito po ay pumapansin natin ay itinalaga ng simbahan sa pinamanik na encyclical ng Santo Papa Francisco na mula po September 1 hanggang October 11. October 11 kasi ay piyesta ni San Francisco ng Assisi. So bahagi yun. Kaya po makita natin na yung San Francisco ng Assisi, ito kasi yung tema na pinagbubutan ni Pope Francis na tinawag niya ang araw bilang kapatid na lalaki, brother, son. At buwan bilang kapatid na babae, sister. So, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, hindi na sa kapwa-tao. Ang tinutukoy nila din, creation, lahat ng sanlilika. At ito ay bahagi rin ng problema na hinaharap ng lipunan ginagalawan natin. Magkakataon na kung saan yung makita natin, katulad ng halimbawa ng mga suliranin na kung tawagin natin ay climate change. Yung pagpapabago ng klima. So, all over the world, hindi lang po sa atin, makita natin. O bahagi rin po ito yung tinatawag ngayon natin na yung sa atin, hindi mo lang iba, kundi yung baha, baha na kondusyon ni ay baha gawa ng development ng tao, baha rin gawa ng kurakot ng tao, bahagi yun na kung saan yung kinakailangan natin ng patuloy na pagmimilay at pagbabantay. Or else, baka sabi nga natin ay tayo ay malunod. Hindi lang po ito tungkol sa tinatawag natin kalikasan. Kung nga po, ito ay, kung tawagin nga po natin, ito ay pagpalawag lamang ng pagpapahalaga. Relationship po ito, ownership. Yung encyclical na care for the common whole. O kung tawagin natin ay care for the common good. Bahagi yun. Sa Tagalog, ipangalaga ng sanlilika. Ay tumutukoy kung tusin sa how do we treat one another. How do we treat hindi lamang yung ating kapwa-tao, ngunit yung mga bagay ng daigdig na ito. At tama-tama rin yung paanyaya sa atin sa Ebanghelyo. Ano yun? Una, sa unang pagbasa, nakita natin na ang tanong rito ay, nakikita ba natin ang Diyos? Sa mga nilikha, sa mga bagay, kasi baka makita natin na rin, ang sabi na natin ang selective na ipinagin, naging materialist po tayo. Well, the problem of materialism ay matagal na naging bahagi ng problema, kahit pa ng panahon ni Jesus. Pero lahat na ngayon, sabi na natin din ang tanong, na nakita natin sa unang pagbasa,
Nakikita mo ba ang Diyos sa mga bagay na nakikita mo? No? O hindi? No? Ito yung araw na makita mo natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Nawawala ang Diyos. Nawawala ang Diyos. At yun ang panyaya na kung saan ay ipinamamanig sa atin. Makita natin ang Diyos. At ito ay sariling plano sa pagkilos. Ano kasi? Sabi nga natin, hindi pwede natin. Walang habang na sisirain natin ng kalikasan. May tinatawag tayong biodiversity. No? Yung sabihin, yung iba't ibang bagay ng daigdig na ito, merong tinatawag natin chain of food chain. No? Kapag inalis mo yung isang uri na, halimbawa, pwede alisin mo na lahat ng uri ng damo. No? Kasi maraming mawawala din. No? Mawawala ng pagkain ng palaka. No? So, bahagi mo doon. Walang mawawala ng pagkain ng mga butiki. No? So, hindi ko pwede na alisin mo lahat ng damo. No? Bahagi mo. Yung ginagawa natin na hindi tayo may influensyahan ng damo. Kaya may pamamahaan. Pero hindi natin pwede sabihin na sana wala ng damo sa daigdig na ito. No? Biodiversity yan. Hindi kami ng Diyos na maging bahagi ng pagkilos natin at patuloy na pagtugon. At yung sawa, mag-unawaan natin. Ang pagkakataon na kung saan ay maiintindihan natin sa ating pagtugon. Nakikita ba natin ang Diyos? Kasi kung hindi natin nakikita ang Diyos, ahantong tayo sa mga dawa. Ano lang makikita natin? Kaya nung sabi nga, ay pinamanig sa atin na ibang ilusa, hindi tayo makapaglingkod ng sabay. Ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. No? Sa Diyos at sa kayamanan. At kung isa na may mga pagkatawa natin, naiwanan ng Diyos. No? Naiwanan ng Diyos. Ang natila lamang ay kayamanan. Bago ka na isa o yun sa mga isang kalimitan, sabi na natin ay kalaban ng Diyos ay kayamanan. Hindi o lamang masama na kayo ay umaman. Hindi mo masamang umaman. Ngunit sabi nga, sa masamang pamamaraan ng pagyaman at masamang paggamit ng kayamanan. Na nakakalungkot, makita ko natin kasi sabi na natin ngayong mga panahon na ito, nag-uulan, di iba natin mga kapatid, lubog sa baha. Tapos makita natin sa social media, ang raramihan na pinapakita sa kanilang kung tawagin natin yung social media platform. Mamahali ba? No? Sabi nga ko natin na kumain ng dinner, magkano? 759,000. Magkano na yung dinner natin kagabi kaya? No? May biro mo sa hapon na ako. No? Pero, Padre, mayaman naman kami. Mayaman kayo. Huwag nyo lang ipangalandakan. No? Huwag nyo lang ipangalandakan. Bahagi yung no? Pagkakataon, no? May dapat ay maging sense of propriety, kung tawagin po natin, sa pagkilos natin sa daigdig. At lalong-lalo na, no? Itong mga inerel, mga kamag-anak ng politiko, no? May batas tayo, no? May batas tayo na anong batas? Right. Batas ng gobyerno yun, no? Na dapat ang mga politiko hindi nagpapakita ng karamihan up to the 4th degree of consanguinity. Ibig sabihin, no? Kung bahagi yun, hindi ako nagkakamali, kung 4th degree, 1st degree, asawa, 2nd degree, anak, no? 3rd degree, apo.
So paano ito na kung saan yung nakita natin? 143, hindi ako sa buhol. So, pagkaganoon na kung saan yung makita mo natin, ay ito ay mga direct line ng mga taong nasa politiko, mga namumuno ng ating lipunang dinadalaman. Bago, ulit-ulit, ay makita mo, nakakalungkot. Sabi na ng isang kardinal, ano sabi ng isang kardinal, katulad lang naman yung kardinal natin, ano sabi ng kardinal ay nakakalimaring, na nakakasuka, habang yung iba sabi na ay lumalaban ng patas, pagkakataon na ay ano kasi yun ay bagaman sabi ka lang, hindi naman nila kasalanan ng yumaman. Hindi rin naman natin kasalanan ng maging mahirap. Pero wag na nilang ipakalandakan. Bahagi pa rin nila yung tinuturo natin. Pangangalaga sa tinatawag natin common home. Bahagi yun. Kapag sinabi natin, wala akong pakialam sa inyo. Kanya-kanya na lamang ay yan po ay labag po yan sa tinatawag natin pagkaunawa at pagtingin na kung saan ay makita natin sa kalayuan ng pangangalaga ng kalikasan. Marami pong problema kung ito sino. Yung mga development na pagkilos, pero ito yung medyo mas matindi. Sapagkat sabi nga natin, ito ay dapat na magbigay ng solusyon sa baha. Pero anong ginawa? Ay tawagin mo natin ay kulang, kulang yung pondo, ibinunsa yung iba, kulang sa sukat, hindi lang iba kulang sa sukat, hindi ba yung iba, ang tawag mo doon guni-guni lang, nasa papel lamang, wala naman, kaya marami nagbubusa. Ang ganun po yung pagkilos bakit? Sa pagmamahal sa kayamanan. Ay sumisira ang kalikasan. Pinababayaan ang kalikasan. Yung may patuloy yun ng pagkilos natin na huwag natin kalimutan na itinalaga sa atin ng Diyos. At yun ang ating pangalagaan. Ano yung gagawin natin? Unang, magdasal. Kinakailangan natin pagdasal. Nawa, makita natin ang nawa ay magkaroon tayo ng tunay na pagninilay, na magkaroon tayo ng mas malawak na kalilagan. Sense of pagkaunawa tungkol sa mga bagay na ito. Na pagkakala natin ay hindi naman tayo makakatukan. Hindi yun. Kasi tayo ay kasama ng isang buong sanlibika. Kasama tayo ng buong sanlibika. Kaya hindi mo rin sabihin natin hindi tayo maapektuhan. Malawak ko, pero yun naman, ipadalaman natin. Pangalawa, bahagi rin o ng pagkilos natin. Magsimula po tayo kahit papano para po sa pangalaga ng kalikasan. Ano yung simpleng simula? Segregation. Matutuwa tayo mag-segregation. Yung nabubulong at hindi nabubulong. Kahit yun lang ako. Kahit na siguro, kahit na sa likod, isang pamilya, maliit lang ito. Maliit lang na lugar. Bahay lang ako. Nag-iisa lang ako. Pero, siguro po ay pinakailangan natin simula. Kasi, kung minsan nag-iisip tayo, sana yung buong Pilipinas. Simulan muna natin kahit maliit lang. Para masabi natin, at least we try. Kapag tinanong tayo ng Diyos at ng buhay, nagsimikap ka ba ng pangalagaan ng kalikasan? At least masabi natin, kahit no konti, nagsimula ka tayo. Bahagi ng pagtulong na nawa ay mga
magkaroon tayo ng pag-ibig